Hello, Aries, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin ang mga energies and messages ninyo. We have 7 of Swords, Aries. This is an energy of liar, cheater, and stealer. Kaya, this is the time no, na kailangan ninyo mag-extra ingat sa pakikimingle ninyo sa ibang tao. Okay? You need to be careful. You need to be vigilant. Yun, maging maingat no, sa lahat. Material things, mga possessions ninyo, and even your dreams, just keep them close to your heart. Mga plano ninyo sa buhay, mga pangarap, mga importanteng detalye sa trabaho, mga ganon, no? Relationship, ngayon yung time na parang kung ano yung mahalaga sa'yo, just keep it close to your heart. No, hindi mo to pwedeng i-disclose, hindi mo to pwedeng i-share, ikwento sa iba. Kasi, maaaring merong mga tao dito sa paligid ninyo that are very deceptive. Baka mabiktima lang kayo ng mga panluloko, kasinungalingan, 'di ba? Mga paninira. Baka gamitin nila yung kung ano yung sinabi mo, your words against you, yung ganun ba? And material na possessions, material things ninyo, no? Valuables ninyo, just keep them close to your heart. Kasi, yun nga, maaaring may mga tao dito na mapanlin lang sa paligid ninyo. So, we also have 8 of Pentacles. Ayan. At maaari, no, ng mga taong yan, baka nakatrabaho nyo lang din. So, mag-iingat kayo sa trabaho. No? Extra ingat sa workplace. Kasi baka meron ditong mga inggitero at inggitera, 'di ba? Isabotage yung trabaho mo. Ang tawag dito, sisiraan ka sa mga katrabaho ninyo, yung ganon. Sisiraan ka sa boss ninyo. Yun yung ganon, no? Yung parang merong hidden agenda. There might be someone na may hidden agenda. Kaya ingat ka na lang. Huwag ka na lang magkikwento ng kung ano-ano. Ano ka muna ka ngayon, low-key ka muna. Low profile ka muna. Kasi baka kinaiinggitan ka din, no, sa trabaho ninyo. So, ingat ka. For others of you, baka ang iba din sa inyo, siguro you are, looking into changing jobs. Baka nagpaplano kayo na magbago ng trabaho, maglipat ng kumpanya, magbago ng employer, something like that. Kaya maaring pinaghahandaan mo din yan sa ngayon. Maaring naghahanda ka din para dyan. Maaring nag-aaral ka, nagka-crash courses ka, or baka you're doing your own research, para na maging ready ka, para sa bago mong pagtatrabahuan. So, good luck. We have the Hermit. This is a Virgo energy. Siguro, meron kayong mga dealings with Virgo sa ngayon. Or baka meron kayong Virgo placement sa iyong chart. Kaya pumasok si Hermit. Now is the time as well siguro na kailangan mong mag-isa muna. Give yourself enough time para makapag-isa, makapagnilay-nilay, makapagmuni-muni kayo. Because maybe you are seeking for enlightenment. Maaring nag-iisip ka, may decision kang gagawin, and you are seeking for clarity. So, makukuha mo yan, no? Kapag, mag-isip-isip ka muna. Okay? Put yourself in solitude. Laking tulong yan. It will be easy for you to reconnect, diba, with the divine, tap into your soul, yung ganon, okay? Para malinawan ang isip mo. At saka, kung mayroon kang mga hinahanap na sagot, diba, sa kung ano man, may tanong ka
sa sarili mo or may tanong ka sa universe, you don't need to go anywhere to ask, to look for the answers, no? Kasi, alam mo, you yourself know the answer. You just have to go deep within you para mapakinggan mo ito. We have to overcome, you first have to climb. That's very true, 'di ba? Simplahan natin. Kung kunyari, meron kang problema na kailangan mong solusyonan, 'di ba? Papaano mo siya masosolusyonan if hindi ka man lang magte-take action para subukan na isolve ang problema, 'di ba? So you really need to take action. You really need to do something. Kasi hindi naman mangyayari kung ano man ang hinahangad mo, hindi yan mangyayari and it will just fall on your lap, 'di ba? Imposible. There's nobody, no one else can solve your problem but you. Maaring merong makatulong sa iyo, no? Pero ikaw mismo ang kailangang mag-action para ma-solve mo ang problema mo. Alright? So, carry the torch for others to see. Wake up the world. This is your mission, no? Maaring ito yung inyong mission sa ngayon. This is your purpose, no? Sa ngayon, you are going to be other people's inspiration. So, siguro, ito yung kailangan ninyong i-embrace sa ngayon na mission ninyo. Ito yung panawagan sa iyo. You're being called now to help other people find their own light. No? Carry the torch for others to see. Ikaw dito yung magsiserve as the beacon for others. Ikaw yung magsiserve as the inspiration for others. Ikaw itong tutulong sa mga tao na magising sa katotohanan. 'Di ba? Maaring meron silang katotohanan na hindi nila nare-realize, 'di ba? And it's you, ikaw ang makakatulong sa kanilang makita 'yon. So what else? We have, it is always okay to ask for guidance when the way is unclear. That's very true. Kung meron kayong kailangang tulong, reach out to people, 'di ba? Magdasal, 'di ba? Hingi kayo ng tulong, no? Whether it is in the divine or from the divine, your spirit team, or sa mga tao, no, sa paligid ninyo. Always remember that help is always available for us. Okay? Available to us. Kaya kailangan lang natin na lumapit sa mga tao at hingi tayo ng tulong. Okay? So good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.